guys! Magandang araw sa inyo lahat! Welcome to our channel! So in today's vlog po, meron akong isi-share sa inyo or meron akong gustong isi-share sa inyo na bagong technique po kung paano natin aayusin ang ating wardrobe. Dahil ngayong araw na to, ang gagawin natin ay wardrobe reset para sa taong 2025. So kung natatandaan nyo, nabanggit ko na po na tayo ay nagsisimula mag-reset or mag-reorganize ng ating mga gamit. Ngayong 2025. Unang buwan ngayon, January. So, gusto ko maging magaan ang buong taon para sa akin. So, kung napanood niyo po yung previous vlog natin, it's about resetting our bedroom and resetting our kitchen. Ngayon naman yung ating pangatlong reset vlog is about wardrobe naman. So, magdi-declutter tayo, mag-organize tayo, and then titingnan natin kung meron pa tayo maidudonate na mga damit. Kasi actually guys, last year ko pa ho nasimulan itong tinatawag na minimalism. So nakapag-declutter na po ako, nakapag-donate na rin ako ng ibang mga damit. So ginagawa ko yan every year. So this year, let's see kung meron pa. Pero sa palagay ko meron pa kasi nagbawas ako ng mga damit. Okay, at magbabawas pa rin tayo ngayon. So, gusto ko lang pakita sa inyo at i-share sa inyo yung bagong technique na natutunan ko sa tagal ng panahon at sa dami na ng videos na napanood ko po about wardrobe decluttering, wardrobe reorganizing. So, ito pong tip na ito ay sa tingin ko ay bago. Wala pa ho ako nakakitang nakagawa nito. Ito ay aking napag-isipan lamang na mas mabilis na paraan para po ma-organize natin yung ating mga damit. Dahil alam mo naman, ang mga Pilipina, mahilig yan talaga bumili ng damit. Mahilig magsuot-suot ng mga damit. So to be honest with you, lahat ng mga damit na papakita ko sa inyo, most of them ay galing lang sa UK. So nabili ko lang sila lahat sa UK. Bira ako kung bumili ng mga branded ones. So ito, papakita ko sa inyo. Ito lang ang ating box na paglalagyan ng ating damit. So, I know, yung iba sa inyo, hindi maniniwala kung ganyan karami. Yes, I'm sure. Ganito lang karami, ganito lang kaliit, ganito lang kalaki, yung damit na paglalagyan natin. Okay, so, ang ipapakita ko sa inyo ay mga housewares, nightwear, shorts, pambahay, pantulog, at konting medyo formal or semi-formal na mga attire. Iba pa ho yung wardrobe natin, yung mga wardrobe natin, mga outfitan natin for work. Iba pa ho yun. So, ito ho, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ginawa. So, sorry. So, mag-start ho muna tayo sa innerwear. Okay? So, ito. Meron tayong, papakita ko sa inyo. So, I have bought 3 pieces of sandals. 3 lang. So, itong formula na ginawa ko is by 3. Every category or by category, I bought 3 pieces of items lang. Hindi na po lalampas doon. Kasi sigurado, dadami yung mga damit natin pag sumobra tayo sa 3. So, ayan. I have 3 sandals. And then, I have 3 shorts. 1, 2, and 3. So, napakita ko sa inyo kung paano ang mix matching nito. So, I choose basic colors. Okay, para mabilis or madali silang ma-mix and match. Okay, I will show you how. So, itong itsura ng mix and matching. So, basic colors yan, black, gray, and white. So, pwede mo siyang i-mix sa black, yung white sando sa black shorts, and gray sando sa blue-gray na shorts. Ito actually is pwedeng pang swimming yung material nito So, yan. So, hindi ko familiar kung anong brand name nito. But, I know, magandang brand ito. Kasi maganda yung material niya, maganda yung fabric. And this one is Old Lee denim pants na ginawa kong shorts. Kasi nga, medyo hindi na maganda rin. So, yan. Yung mga damit na sa alam kong pwede pang gawing
shorts, pinuputol ko po, ginagawa kong shorts. Sa halip na ako'y bumili pa ng bagong shorts, so ganyan ginagawa ko. So, yan yung ating innerwear. By pair na po sila. So, madali silang hanapin, madali silang isuot, madali silang ma-identify kasi by pairs na yung ginagawa ko. Yung short, may ka-pair na siyang sando. Okay? Diba? Mabilis. Okay, so tiklipin natin sila maayos. So, next batch naman. So, ito ay pajama. Actually, I have 3 pairs of pajama set. Pero yung isa suot ko ngayon. Ito. So, ayan. So, sabi ko nga sa inyo, most of my damit are basically from ukay-ukay. But, namimili ako ng magandang fabric. Like, for example, ito. Talagang choosy ako. Very choosy ako. So, mga branded yung items. Kasi kapag branded yung item, sure ka na maganda yung fabric, maganda yung quality ng material, at siguradong tatagal sa'yo. So, I have a backless sando paired with black linen pants. It's a Max Mara linen pants. Maganda yung maganda, malambot siya sa skin. At yun naman isa, white backless sando rin with with gap. Okay, gap body. So, nabili ko to noong time na medyo usong-uso pa talaga ang mga ganitong plaid na pants. Nabili ko to around 100 pesos. Medyo mahal-mahal pa. Same with this one. Oo, kasi pag yung mga items ay medyo may kamahalan, let's say 100 pesos, so ibig sabihin nun maganda-ganda pa yung item, almost new. May mga ukay store naman kasi na almost new pa rin or hindi pa nagagamit yung mga items sila. Kumbaga na paglipasan lang ng panahon. So, yun yung ating items. Number 2. Pwede silang pajama, pwede rin pang bahay. Okay. Ito ko naman sila tiklupin para pair na rin sila. Okay. Tiklop lang na ganyan. Ayan. So, madali ko silang kuhain. Hindi na ako mahirapan pa maghanap ng kapartner. Okay? Number 3 na to, no? Yung unang batch is yung innerwear, so yung shorts and sandals. Yung batch 2 is yung ating pantulog. And then batch 3 is joggers. So, kapag kailangan kong pumunta sa bayan or do some exercises, ito yung sinusuot ko. So, I have this backless ulit na padded bra. It's a sando rin. Yan. Paired with this black. Hindi ko matandaan kung anong brand name to. Pero I know this is a good quality joggers. So, sa ukay-ukay ko rin nabili yan. So, siguro mga around 100 pesos. Kasi almost bago pa yan nung mabili ko. Then, this one is a Nike joggers. Nabili ko to around 100 pesos din sa Ukayan. Paired with sando with padded bra. Okay. So, napakaganda ng material. Very soft. Madali siyang labhan. Madali din matuyo. Kasi hindi siya ganun kakapal. Number 3 is, this is an old navy large size joggers. This is white gray. Meron siya mga stars, may mga design, may mga details siya like blue and red. Ang ganda ng material, ang lambot. Nilagyan ko na lang siya ng garter kasi ayoko nung tinatali. Ang hirap kasi ng Basta yan, nilagyan ko siya ng garter. Pwede mong i-pair sa red, blue, black, or any color kasi basic colors lang naman yan. So, yan yung ating joggers. Ang ganda siyang i-pair sa white shoes. So, ito yung ating white shoes. This is Dr. Kong's sneaker or runners. Yan. Gusto ko tong brand na to kasi ito yung tinatawag na healthy shoes. Dahil design talaga to para sa ating mga paa, lalo kung tayo ay madalas naglalakad or nag-exercise, kailangan talaga maganda yung shape ng ating shoes. Para komportable, hindi tayo nagkakasakit, hindi nasusugatan. So, yun. Dr. Kong's rubber shoes. So, yan. Black and white.
Diba? Napakagandang i-pair niyan. Wala pa kasi ako makitang black. Although meron akong black dyan. Pero mas gusto ko kasi itong white. So, ayan ang ating mga joggers. I have 3 pairs. Okay. So, ibig sabihin, bakit 3 pairs? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit by 3 yung formula na ginawa ko? Kasi ganito yan guys. So, kung meron tayong 3 piraso or 3 sets ng damit, yung unang set is yun yung isusuot mo today. So, the following day, kailangan mo magbihis. After makapaligo, kailangan mo magbihis, magpalit ng damit, di ba? So, ito, mapupunta ngayon yan sa laundry. Hindi mo naman siya kaagad-agad malalaban, di ba? Unless, hindi ka masyadong busy. Pero kung marami kang work, hindi mo siya kaagad malalabahan. So, kailangan natin ng panibagong set ng damit. So, dito papasok yung second set. Di ba? So, habang ito, yung number 1, yung first set ay nasa laundry, ginagamit mo naman yung second set. So, the next morning, sa ikatlong araw, kailangan mo ulit maligo, magpalit ng bago. Diba? So, gagamitin mo yung third set. So, pag nagamit mo or ginagamit mo na yung third set ng iyong damit, kailangan mo, ibig sabihin, kailangan mo nang laban yung dalawa. Kasi, wala ka nang isusuot the following morning. Or, kung nasa second set ka pa lang, kailangan malaban mo na to para meron ka nang may isusuot after using the third set. So, ganun po. So, I hope na-gets yung idea ko. Kasi ako once a week lang ako naglalaba. Diba? Para tipid sa oras, tipid sa sabon, sa tubig, sa kuryente. So, that's the reason why ginawa ko tong formula nito by 3s. Yan ang tawag ko dyan, by 3s. Items by 3s or basta by 3s. Okay? So, next, fourth batch. Ito naman ang ating mga innerwear. So, mag-start tayo sa socks. I have gray with Mickey Mouse prints, of course. Yan. Pag kailangan natin ng medyo makapal na socks, ito ang ginagamit ko. Pag manipis naman, ito ginagamit ko. Yan yung ating mga bras. So, hindi ko na papakita sa inyo ha. I know, pare-pareho lang naman tayo, pero magkakaiba tayo ng size, di ba? So, this one, I bought this from Shopee. Mura lang to, 50 pesos. Pero, syempre, hindi naman maganda yung kanyang quality. So, this one is from Bench. Matagal na sa akin to, 5 years na. So, I have 7 pieces of this. Kailangan kasi everyday ako magpalit dahil pawisin ako. Then, sa underwear naman, hindi na po ako gumagamit ng mga sexy underwear. So, I use, especially, sa aking lifestyle, hindi na ako komportable magsuot ng sexy underwear sa aking trabaho. So, I use boy legs. Tulad nito. I have 5 pairs of this or 5 pieces of this. And 2. Ito, meron akong mga underwear per color black. Maganda yung material nito. Nabili ko lang din to sa Shopee. Medyo may kamahalan nga lang. Pero maganda naman yung fabric niya. Matibay yung quality ng kanyang underwear. So, yan lang. Punang yan, inilalagay ko lang dito sa isang zipper bag na to. Para hindi sila nagkakagulo. So, ayan. So, titiklopin na natin ngayon, guys. Papakita ko sa inyo kung paano siya magkakasya dun sa pinakita kong box. So, kung familiar kayo sa Marie Kondo method of folding your clothes, so, eto na yon. I have my own way of doing it. Okay? So, I will show you. Ayan. So, ganyan ko sila tiklopin or itiklop. Ayan. So, by pairs na. Okay. Diba? So, madali silang ma-identify kapag kailangan ko sila. So, itong mga items ito, pwede ko silang gamitin as may pantulog or pangbahay. Kapag medyo mainit ang ating panahon, pwede yan, sando and shorts. Okay? Ganun ulit ang gagawin natin. By pairs. So, nakatiklop siya. Meron siyang pair na tops or sando or blouse or t-shirt. Diba? Pwede mo naman silang i-mix and match kasi basic naman yung colors, diba? Neutral colors. Okay. Next, fourth batch. Itong mga items na to, ito yung sinusuot ko kapag kailangan kong pumunta sa bayan for some errand works like, for example, pupunta ng palengke, magbabayad ng bill, or whatever errand jobs that we used to do. Sometimes, hindi naman everyday. So, yan. We have here tokong shorts. Bihira ako magsuot kasi na maiksing short kapag lumalabas ako ng bahay. So, I use tokong shorts. So, meron tayo ditong basic colors again. Khaki with brown shirts. Of course, Mickey Mouse. Alam niyo na.
Then meron tayong black tokong with black and white, and khaki din, or almost brown na tokong with red shirt. Actually, ito ay trouser. Kaya lang hindi na nga rin maganda. So, pinutol ko siya. Ginawa ko siyang tokong. So, hindi ko na kailangan bumili pa ng panibago. Diba? Para hindi naiipon ng damit natin. Yan. So, gano'n. Pwede ko rin siya i-partner ng rubber shoes. Diba? Para komportable. O pwede rin namang chinelas. Pero actually kasi flip-flops bihira akong gamitin pag medyo malayong lakaran. Kailangan talaga naka-shoes. Lalo kung sa bayan, alam mo naman, maputik. Diba? So, yan lang. Diba? Nasa yung partner. O, ayan. Pwede mo i-partner na shoes. Okay, next. Yun, ganun din. Yung pagtitiklop, naka-pair na siya with tops and bottoms. Diba? With t-shirts and tokongs. So, last but not the least, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga lumang damit na kung hindi na pwedeng gamitin or hindi na magandang gamitin, pwede nyo gawing basahan kung sira na talaga, or pwede nyo gawing pang trabaho sa bahay. Let's say maglalaba ka, magluluto ka, whatever, doing household chores, ito ang sinusuot ko. Oo, kasi ayokong madumihan din naman yung mga damit ko, dahil pag pinagpapawisan tayo, alam niyo kumakapit ang amoy ng asim ng katawan. So ayoko ng ganun. Kaya meron ako talagang designated na mga damit para sa trabahong bahay. So yan, mga old t-shirts yan. Actually butas-butas na nga yan kung titingnan nyo. So this is actually H&M. Namantsahan na kasi yung laylayan nito, kaya pinutol ko. Ginawa kong tokong shorts. And this one, ito t-shirt, medyo hindi na rin maganda pero komportable ako dito. This is Zara. At yung partner niya is Skechers. Yan, tingnan mo, may naman siya, oh, diba? So, yun yung sinasabi ko ng mga damit na yan. So, pinartneran ko ng t-shirt na yun. Tapos, yan, may mga mancha-mancha na. Pinutol ko na lang yung laylayan. Ginawa ko. Meron akong 3 sets or 3 pairs of damit na pang trabaho sa bahay. Ayan. So, ganun pa rin ang gagawin natin pag-tiklop. Diba? Ayan. Yan ang ating last batch ng ating damit na pangbahay. At so, kung bibilangin mo po lahat ng aking mga damit, this is it. Basically, this is it. Kung bibilangin mo by threes, yung shorts natin has 3 sets, and tokong shorts has 3 sets, pajama has 3 sets, and joggers has 3 sets. Yan. So, bakit po ganyan? Wala kang dress. Meron. Nag-iisa lang yung dress ko. Pakita ko sa inyo. Ang ganda kasi ng tela nito. This one is Correfiel. This is a Spanish brand, a Spanish fashion brand. Ang ganda ng tela niya. Matagal na to sa akin eh, pero hindi siya start tayo sa pajama. Itatayo natin yung ating box. Kasi kailangan naka-standing position siya para makita ko lahat. Hindi ko na kailangan nakayin pa isa-isa. Okay, pajama, joggers, tokong, and wala na. Sandali lang. Ayan. So yan na. Nagkasya silang lahat, di ba? Yan, maliban dito sa tatlo. Pwede na mailagay kasi sa ibabaw lang. Kasi everyday naman ginagamit ko sila. Kasi pagising sa umaga, kailangan ko munang maglinis ng bed, ng house, lahat. Bago tayo pumasok sa work. So, yan na. That's it. Yan lang po ang ating wardrobe. So, I hope meron ho kayong natutunan. And I'm sure meron kayong natutunan. So, share lang po natin sa ating mga kaibigan para may share din natin yung ating technique. Okay, yung ating formula na by threes. Okay, yun lang guys. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. So, share nyo naman kung ano yung experience ninyo. Doing your wardrobe reset for this year. Okay, bye-bye.